Pagkus ay dadako tayo sa panlimang tagapanayam na magbabahagi para sa ating talakayang panel. At ito ay walang iba kundi si Assistant Professor Anthony James C. Bautista, PME, MBA, PhD. Siya po ay katuwang na dekano ng Faculty of Engineering and at researcher in the field of agriculture robotics, precision farming, and development of service robots ng Universidad ng Santo Tomas. Si Dr. Bautista ay tumanggap ng pagkilalang J. Amado Araneta Foundation Living Heroes for Technology at Ginebra Lalaban Ako dahil sa kanyang natatanging pagsisikap at pangunguna sa paglinang ng LISA o Logistic Indoor Service Assistant Telepresence robot sa gitna ng pandemyang COVID-19. Tumanggap din siya ng Gregorio Y. Zara Awards para sa applied research na iginawad ng Philippine Association for Advancement of Science and Technology at kabilang din siya sa Asia's Most Outstanding Researchers sa taong 2022. Isa sa kanyang advokasya ay maghatid ng inspirasyon sa mga kabataan na matuto at gumamit ng robotic technology sa paglutas sa mga praktikal na problema ng lipunan. Muli, pasalubungan po natin ng isang masigabong virtual na palakpakan si Ginoong Anthony James Bautista para sa pagbabahagi sa mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasalin at araling-salin sa Universidad ng Santo Tomas sa perspektiva o sa larang ng inhenyeriya. Magandang araw po, Dr. Bautista. Magandang araw, magandang umaga po, Ginoong Mark at sa ating mga mag-aaral at sa aking mga co-panelist. Magandang araw po at magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito para i-representa ang Faculty of Engineering at ipabahagi yung mga ginagawa naming inisyatibo sa larangan ng teknolohiya, partikular na ang robotics. Ipapamahagi ko rin yung mga ginagawa din naming inisyatibo sa paggamit namin ng wikang Pilipino, lalo na sa pagtuturo ng teknolohiya ng robotics. Ipakilala ko muna uli ang aking sarili. Maraming salamat, Ginoong Mark, sa pagpapakilala sa akin. Ako po ay nagtuturo o isang profesor dito sa Faculty of Engineering at ang aking propesyon ay nakalinya sa Mechanical Engineering. At isa sa aking mga espesyalisasyon ay ang pagbuo at paggawa ng mga practical na robots. Siguro ay narinig niyo na yung salitang robots. Ito ay madalas nating marinig sa iba't ibang uri ng media. Bibigyan ko lang kayo ng napakasimpleng kahulugan ng isang robot. Ito ay isang makina na may kakayanang magbigay ng desisyon sa kanyang sarili dahil sa mga nakakabit na sensors. At kadalasan, ginagamit ang robots para tulungan ang tao, para matulungan ng tao sa paggawa ng mga trabaho or gawain na masasabi nating unsafe or hindi ligtas, delikado para malipat ang tao sa mga gawain na maaaring mag-expose sa kanya sa maduduming environment at para tulungan ng tao gawin yung mga paulit-ulit na mga gawain. So yun po ang pinaka-basic na kahulugan ng robotics. Sa fakultidad ng engineering ay gumagawa kami ng mga iba't ibang klase ng robot. Sa aking pangunguna ay ipapamahagi ko sa inyo yung mga ginagawa naming inisyatibo at kung ano yung mga focus na sektor ng lipunan na aming nais pagsilbihan sa pamamagitan ng pag-deploy ng ganitong teknolohiya. Unang-una narito ay ang robot-tractor. Ito po ay isang typical na ginagamit ng ating mga magsasaka sa pag-prepare or prepara ng
palay, ng lupa para taniman ng palay. Alam naman natin na ito ay ginaguide ng mga farmers upang magpabalik-balik sa palayan. Kaya ang naisip namin ay gumawa ng isang sistema upang ang mga traktor na ito, tulad nito, ay magkaroon ng sariling desisyon upang ito ay makapaggawa ng mga trabaho ng isang magsasaka tulad ng tillage, plowing, pati na rin ang transplanting. So ito ay isang proyekto na ginagawa namin at ito ay sinusuportahan ng Department of Science and Technology, at ang partner namin dito ay ang International Rice Research Institute at ang Philippines Rice Research Institute. So sa paggamit ng teknolohiyang ito, hindi na kailangan ng ating mga magsasaka na maarawan sa gitna ng palayan. So ang robot na ang gagawa ng mga delikadong mga trabaho na yon. Pangalawa naming ginagawang trabaho ay ang LISA robot or ang Logistic Indoor Service Robot. Ang layunin nito ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga healthcare workers. Lalong-lalo na ang focus namin ay ang mga klinika sa mga lugar na hindi halos napupuntahan ng mga profesional nating mga doktor. Lalong-lalo na doon sa mga area talagang mahirap puntahan. So ang robot na ito ay may telepresence na capability na kung saan ang doktor mula sa Maynila or kahit saan mang panig ng Pilipinas ay maaaring makipag-communicate sa mga pasyente sa mga lugar na mahirap abutin ng konsultasyon ng doktor. Dahil sa aming pag-aaral ay merong 4 na mga Pilipino ang namamatay na hindi man lang nakakita ng doktor. So ito ay isang nakikita naming magandang oportunidad na makatulong sa ating mga kababayan. Ang pangatlo naman ay ginagawa namin sa tulong or technology para sa ating mga fisherman na gustong makita o malaman ang kalidad ng tubig sa lawa. So napakahalaga nito dahil alam natin na ang bansa natin ay napapaligiran ng tubig. So marami tayong mga bodies of water. At kadalasan ang isa sa mga nangyayari ay ang mga fish kills. So maraming fish kills na nangyayari lalo na pag nagbabago ang mga properties ng water. So dahil dito, gumawa kami ng drone o yung mga masasabi nating robot na lumilipad sa himpapawid upang magamit ng ating mga researchers, ng ating mga fisher folks para ma-check or ma-determine o ma-qualify ang mga quality ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So itong mga proyektong ito ay sinusuportahan ng ating Department of Science and Technology. So isa sa mga hamon naming nakita ay dahil ang mga robot technology na ito ay gagamitin ng ating mga fisher folks, ng ating mga farmers, ng ating mga sabihin na natin mga manggagawa. Mahalaga na maipakita namin ito or mailahad namin to sa kanila sa napakadaling paraan. At isa dito ay ang pagsasalin ng mga terminolohiya sa robotics upang madali nila itong maintindihan. Ang inspirasyon namin, isa sa mga naging inspirasyon ko sa paggamit ng wikang Pilipino ay gusto ko ring ipabahagi sa inyo. Unang-una na rito ay nung nag-aral ako sa ibang bansa, parang short-term na pag-aaral. Ito ay sa Korea at ito ay sa Japan. Nagpunta ako doon nung nakaraang 3 taon noon. At napansin ko na ang mga Hapon ay gumagamit, ay bihasa sa paggawa ng robotics, ng robots, ngunit sa tuwing sila ay magkakaroon ng mga pagpupulong tungkol upang pag-usapan ang kanilang natapos sa isang linggo, ay napansin ko na sila ay gumagamit ng sarili nilang wika na Japanese or Hapon. Ito ay nag-inspire sa akin or nagbigay sa akin ng inspirasyon
na bakit hindi natin gamitin or hindi ko gamitin ang salitang Pilipino upang ipamahagi or upang i-explain or ang mga teknolohiya ng robotics. So iyon ay isang naging inspirasyon ko upang palawigin ang paggamit ng salitang Filipino sa di-discuss or pag-explain ng mga konsepto sa robotics. Pangalawang inspirasyon ko sa paggamit ng salitang Pilipino sa pagtuturo ng robotics ay ang mga available video lectures na makikita or mapapanood sa YouTube. Dahil isa sa mga ginagamit naming sources or sources ng karunungan sa pag-aaral ng robotics ay makikita rin sa YouTube. At kadalasan ay napapansin namin na ang mga lingwaheng ginagamit dito ay English, meron ding Japanese at mga salitang ginagamit sa India. So nakita ko wala man lang gumagamit ng halos wala kaming makita na tutorials or nagdi-discuss ng teknolohiya gamit ang salitang Pilipino. So ito po ang naging dalawang inspirasyon ko sa pagsalin ng mga or paggawa ng mga lectures sa robotics. Ngayon po ay ipapamahagi ko po ang isang inisyatibo na ginagawa namin dito sa aming team. Ito ay isang website na kung saan dito namin nilalagay lahat ng mga kaalaman namin sa robotics. Ito po ay makikita sa philrobotics.com. So ito po yung website at ito yung pambungad na parte ng website. So nandito po ang mga dinidiscuss naming mga topics sa larangan ng robotics. Nandito ang Arduino, kung saan ito yung teknolohiyang ginagamit namin sa pagbuo ng robot tractor. So nandito po lahat. May 22 na aralin kaming inihanda sa wikang Filipino. Yun po ang isa naming naging inspirasyon. Pag pipiliin natin ang aralin 1, unang aralin ay makikita natin ang introductory lecture para sa robotics. Ito po ay sinalin namin sa wikang Filipino. Pangalawa ay itong ROS na environment na kung saan dito namin pinamamahagi ang teknolohiyang ginagamit namin sa Lisa Robot. So nandito po lahat yung mga teknolohiya or background technology ng robot na yon. At ito namang PIXHawk ay para mabuo ang paggawa ng drones at para hindi na mahirapan yung mga mag-aaral aralin ang mga teknolohiya sa pagbuo ng drones. At ito namang robots na bahagi ay dito makikita lahat ng mga proyektong ginagawa namin sa aming grupo. So nandyan ang heavy lift drone, Alfie robot at marami pang ibang robot. So ito po ay ginagawa namin upang itong website na ito ay maaaring i-access ng kahit sino sa bansa natin. Lalong-lalo na yung mga mag-aaral natin na may hilig or may inclinasyon sa paggawa ng robots. Napansin namin naging magandang tulong ito. Nakakatanggap kami ng feedback galing sa mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan napansin nila ang kagandahan ng paggamit or mas madali nilang naiintindihan ang konsepto ng robotics dahil dito sa ginawa naming website. So yun po ang nais ko pong ipamahagi sa inyo, ang aming inspirasyon o yung mga ginagawa naming trabaho sa larangan ng robotics na kung saan ginawa talaga naming mas magandang intindihin or madaling intindihin ito dahil sa paggamit natin ng sarili nating lingwahe. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon or bahagi ng itong programang ito, nananawagan ako na sa aking eksperyensya, napakagandang gamitin ang ating wika, lalo na sa mga aralin na napakahirap intindihin. At sa aking experience sa paggawa ng mga araling ito, ay mas lalo kong nabigyan ng pansin o pagpapahalaga ang kagandahan ng ating wika. Maraming salamat po.